Hello guys, video testing po tayo. Welcome to 5th generation Hobby Shop. Ito po palang itetest natin ay unit ni Sir Charvy. Okay, Sir Charvy of Osamis, sir. Welcome to 5th generation Hobby Shop. Shoutout po sa inyo dyan. This is your unit, Sir Charvy. The KWC M1911 airgun pistol. Made in Taiwan. CO2 powered. So, bali ito po yung kanyang box. Yan. M1911 airgun, steel BBs, 4.5mm, CO2 powered, made in Taiwan. Yan. Bali ito po yung kanyang specs. Blowback, fix up, caliber 4.5mm steel BBs, manual safety, full metal, 17 rounder. Ayan. Buksan na natin. So, may kasama po siyang product catalog sa box. Product catalog ng KWC. Mga iba't ibang model ng KWC. Nakalagay po dyan. Yung kanyang instruction manual. Ayan po. Yung unit. Full metal po siya. Yung magazine naman niya ay metal din. Ayan. Tingnan pa natin yung mga kasama. Bali, may kasama po siyang silicone oil. CO2, ito po yung CO2. ESG brand, 12G. Bali, 5 piraso po niyan. Kasama. Meron din pong kasamang silver coated na 4.5mm steel BBs. At meron na rin pong kasamang copper coated 4.5mm steel BBs. Tsaka yung Allen. Okay. Tabi lang muna natin. So, bali ito yung unit ni Sir Charvy. Ayan. Full metal. Tapos, manual safety, beaver tail safety, functioning po yan lahat. Check natin. Ang lutong ng tunog. Pakinggan niyo po, sir. Ganda. Check natin yung safety. Okay, working. Safety on po yan. Pag binaba niyo po, safety off. Okay. So, bago nyo po ma-activate yung safety, kailangan po naka-hammer down. Ayan. Or, pwede nyo pong ikasa. Okay. So, hindi nyo po siya ma-activate yung safety kapag naka-rest position po yung hammer. Ayan. Hindi siya ma-activate. Ngayon, check naman natin yung isa pa niyang safety feature, itong beaver tail. Ito po. Yung gumagalaw na yan po yung tinatawag na beaver tail, yung extended beaver tail safety. Part of the safety feature po niya. So, halimbawa po nakababa yung safety, so naka-safety off. Ngayon, pag hindi po nadidiinan tong beaver tail safety, pag kinalabit ko po, pansin nyo po, hindi siya pumipitik yung hammer. Ayan. Kasi hindi po engaged or hindi po activated yung beaver tail safety. So, kailangan po itong diinan bago siya gumana or bago pumitik yung hammer. Ayan. Okay, so pag hindi po yan nadiinan, kahit anong kalabit nyo po dyan, hindi po siya gagana or hindi siya puputok. Okay, so automatic po pag hinawakan nyo yung grip, pag hinawakan nyo po yan, automatic po yan nadidiinan or automatic po nag-i-engage yung beaver tail safety, and then that's the time na pwede na siyang pumutok.
Okay? So, gumagana po, manual safety and beaver tail. Ayan, ang ganda niya. It's para siya, parkerized color na siya. Serrated yung rear. Sa front, walang serrations. Naka-fixed front sight po siya. Ayan, fixed front sight. Fixed rear sight pala, sorry. Fixed rear sight. And fixed front sight. Okay? Wala pong thread yung kanyang barrel or yung kanyang muzzle. Wala pong thread yan. Ito po yung kanyang serial number. Ayan, serial number and the markings. KWC .177 caliber, 4.5 mm. Steel BBs. Ayan. S4 stands for steel BBs. So, hindi po siya pwedeng balahan ng plastic BBs na katulad nung sa mga airsoft natin. Yan, hindi po siya pwede dito. Bali, ang bala niya lang po ay steel BBs. Ito po, 4.5 mm. Yung sa mga airsoft natin, that's 5.95. Mas malaki po yun. Mas maliit po siya sa airsoft. Pero metal BB siya. So, bali ito po yung kanyang bala. 4.5 mm diameter. Yan. Didikit natin sa magnet. Dumidikit po siya sa magnet. Okay? So, ngayon, lagyan natin ng CO2 yung magazine. Okay, but before nyo po lagyan ng CO2, yung magazine niya, ito po yung magazine niya. This is 18 rounder. Tama, 18 rounder. Double check natin. 17 rounder. So, 17 rounder po siya. Then, pag maglalagay po kayo ng CO2, sir. So, ito po yung kanyang CO2, ano? Ito yung CO2. So, pag maglalagay kayo ng CO2 sa magazine, every time maglalagay kayo, sir, lagyan nyo po ng oil itong part na to. Silicone oil, yung free niya na silicone oil. Yung part na yan, sir, lagyan nyo po ng oil. Konting-konti lang po. Okay? And then, lagyan natin yung CO2. Tapos, ito po yung gagamitin yung allen panghigpit po sa magazine. Luluwagan lang natin para mag-fit yung CO2. Yan, once na nag-fit na po, kailangan po dito mabilis yung pagpihit po. Kailangan mabilis. Yan, para po hindi siya sumingaw. So, once na nailagay nyo na po at nahigpitan nyo na po yan, pag mahigpit na po yan, saktong higpit lang din po, huwag nyo po siyang higpitan ng todo. So, pag nahigpitan na po yan, mabubutas na po yan dito. So, bali ito po yung bagong CO2 na wala pang butas. Ayan. So, kapag nailagay nyo na po yan, dito sa magazine at hinigpitan nyo na po, magiging ganito na po siya. Magkakaroon po siya ng butas. Ayan. So, once na tinanggal nyo po yan at may laman, sisingaw na po yun. So, kailangan po, pag nailagay nyo na, gamitin nyo na po, kailangan ubusin nyo po muna bago nyo siya tatanggalin. Ngayon, pagka hindi nyo naman po naubos yung CO2, tapos i-stack nyo, huwag nyo na lang po siyang patagalin. Huwag nyo na lang po siyang patagalin, sabihin nating mga, as much as possible nga, within 24 hours, kumbaga ma-release nyo po, or maubos nyo na po yung CO2. Pero kung 2 days, pwede naman po 2 days. Pinakamatagal na po yung 2 days or 3 days. Huwag nyo lang po siyang paabutin ng 1 week, kasi maghahanap po siya ng labasan. So, possible po magkaroon ng leak o premature leak kasi po may pressure. Okay? So, yun lamang po ang advice ko po. So, ngayon, dahil may CO2 na po ito, lagyan natin siya ng bala. So, paglalagay po ng bala, sir, isagad nyo lang yung spring sa dulo. Yan, tapos may butas po yan dyan, sa part na yan. Diyan nyo po ilalagay yung steel BBs. So, pwede nyo naman po siyang sagad sa 17 rounds.
So, magiging 18 nga siya kasi 17 plus 1, yung isa sa chamber. Kasi yung spring niya naman, sir, matigas. Matigas talaga yung spring. Maganda yung yung spring niya maganda kasi matigas. Tapos, yan, kung mapapansin nyo, yung follower niya, metal na po yan. Dahil nga, steel BBs po siya. Kailangan, metal din po yung follower. Okay? So, ito, sir, bibigyan ko kayo ng tip. So, itong unit nyo, sir, kapag wala po siyang bala or pag naubusan na po siya ng bala, pinutok nyo. Tapos, naubos po yung bala. So, pag naubos po yung bala, just like sa mga totoong unit or totoong barrel, na nag-o-open chamber po siya. Pag ganito po. Yan, nag-open chamber po siya pag ganyan. Ganyan po yung itsura ng open chamber kapag wala ng bala. So, makikita po yan mamaya. Tetest natin. Ngayon, pag nag-open chamber po yan, sir, ang gagawin nyo po, sumampa po kasi yan siya dito sa may notch. Ang tawag po dyan ay slide stop notch. Yan, yung may parang uka na maliit yan. Ito naman po, yung tawag po dyan, itong maliit na notch na yan, yan po yung take down notch. Kapag gusto nyo pong baklasin yung slide. Okay? So, dito po na tayo sa slide stop notch. Yan, yung part na yan. Tapos, ito naman po, yung sumasampa dyan sa notch na yan, ito po ang tawag dito ay slide stop. Okay? So, pag nag-open chamber siyang ganyan, sir, ang gagawin nyo po, para hindi mapudpud yung part na yan, kasi katagalan, napupudpud po yan, kapag ganito po ang gagawin. Yan. Kapag ganyan lang po palagi ang gagawin nyo, itong part na to, yung notch na yan, yung pinaka-stopper niya, mapupudpud po yan. So, ang gagawin nyo po, pag nag-open chamber, pag nag-open chamber, ang gagawin nyo po, itutulak nyo lang po ng bahagya. Yan. Bali, itutulak nyo po yung slide, no? Itutulak nyo po yung slide, konti. Yan. So, pull back nyo lang po. So, kapag natulak nyo na pong ganyan, mapapansin nyo naman po, gumigit na po yung slide stop. Yan. So, pag nasa gitna na po yan, tsaka mo siya ibababa. Okay? So, sa ganyan pong gawain or sa ganyang technique or sa ganyang tip, ito pong part na to hindi mapupudpod. Hindi po yan mapupudpod. Kasi ganun po yung ginagawa nyo. Pero pag ganito po ang gagawin natin, every time na nag-open chamber siya, tapos ganito lang po palagi, mapupudpod po yung part na yan. So, yun po yung iiwasan natin. Kasi yung ating mga unit naman po, yung air gun, airsoft, hindi po siya katulad sa mga totoong baril na talagang real steel. Purong bakal po yun. So, talagang matitibay at matitigas. Ito po, hindi po ganun po siya katigas yung pagkabakal niya. No? So, katagalan napupudpod. So, para maiwasan nating mapudpod yan, sundin nyo lang po yung tip na binigay ko po sa inyo. Okay? So, kasi pag napudpod po yung part na yan, hindi na po siya mag-open chamber. So, isa sa mga factor yun, hindi na po siya mag-open chamber. So, kung gusto nyo mag-open chamber, magpapalit kayo ng buong slide. Medyo may kamahalan din po yung slide. So, yun po, tinuturo ko po sa inyo para po maingatan natin yung slide. Okay? So, yun lamang po. Ngayon, itetest po natin yung unit nyo, Sir Charvy. Yan, ang ganda niya. Full metal po siya. Ibig sabihin po, metal po yung slide. Metal po yung frame. Yung grip, metal po yan. Lahat po yan metal. Except lang dito sa kanyang panel. Grip panel or grip cover. Yan po ay plastic. Pero napapalitan po yan. Depende po sa inyo kung gusto nyo palitan yung part na to. Napapalitan po yan. Screw lang po yan. Yan, flat screw. Okay? So, ayan po. So, bago tayo mag-test, okay, again, shoutout po kay Sir Charby of Usamis. Sir, welcome to 5th Generation Navi Shop. So, ngayon, testing tayo. So, set up ko lang yung ating target. So, susubukan natin i-test sa bote. Okay, Sir Charby. Again, shoutout po kay Sir Charby. This is your unit, sir, the 1911 o the M1911 Classic airgun pistol chambered in 4.5mm steel BBs, CO2 powered by KWC. KWC brand made in Taiwan. Okay, testing. Okay, firing. Okay, wasak yung bote. Wow. Firing.
Ubusin lang natin yung bala, sir, ano? Para mag-open chamber, para pakita ko sa inyo na mag-open chamber siya pag wala ng bala. Okay, open chamber. Release the mag. Tapos yung tinuro ko po sa inyo kanina. Then, rest the hammer. Okay, Sir Charby, okay na po ang iyong unit. This is your M1911 airgun pistol chambered in 4.5mm steel BBs by KWC. CO2 powered. Okay? So, kung may question pa po, sir, message lang po sa amin sa 5th generation Hobby Shop. Thank you, sir, and have a nice day.